Dear Kuya Poy, ako po si Marie, 26 years old mula dito sa Rizal. Gusto ko lamang pong humingi ng payo sa inyong programa tungkol sa karelasyon ko na si Paul. Ang malaking tanong po sa akin ngayon ay kung itutuloy ko pa ba ang ugnayan naming dalawa o self-love na lang muna at pipiliing magpagaling na muna ako sa sakit kong lupus. Sa totoo lang kasi Kuya Poy, feeling ko po ay nagiging unfair po ako sa part nitong si Paul. Sa halos mag-iisang taon na naming pag-uusap ay never pa po akong nakipagkita sa kanya in person. Ilang beses niya na po akong niyayaya pero lagi po akong tumatanggi. At hanggang ngayon, pursigido pa rin itong si Paul na makita ako ng personal. Ang pinaka-worry ko po kasi ay kung matatanggap niya po ba ako kung malaman niya na may sakit akong lupus. Lalo't ang ganitong klase ng sakit ay posibleng dalin ko na habang buhay. Gustong gusto ko si Paul, Kuya Poy. Pero hindi ko po maiharap ang sarili ko sa kanya at hindi ko rin kayang sabihin pa ang totoong kalagayan ko. Actually, engineer po itong si Paul at successful siya sa career niya. Nagkakilala po kami online nang magkalaro kami sa ML o yung Mobile Legends. May video calls naman po kami, kaya alam niyang hindi ko siya kinakatfish o niloloko. Bago rin po kami nagkakilala ay hindi pa naman din ako nadadiagnose ng lupus. Para bang may insecurity within me at what ifs na matanggap niya kaya ang sitwasyon ko kung sabihin ko ang totoo. Bukod po sa sakit ko, matagal na rin po akong walang trabaho na hindi rin po aware si Paul. Ang alam niya lamang po ay working pa rin ako sa Manila sa call center. Pero ang totoo, matagal na po akong nakatenga at unemployed. Ang dami ko na pong inililihim sa kanya. Ayaw ko pa rin po kasi siyang bitiwan. Kaya kahit na maling magsinungaling tungkol sa sakit at sa kawalan ko ng trabaho, ay ginagawa ko para hindi siya ma-turn off. Ngayon po Kuya Poy, mas mabuti po bang unahin ko na lamang munang ayusin ang sarili ko at magpagaling? O subukang harapin na si Paul, sabihin sa kanya ang lahat-lahat ng totoo tungkol sa akin at alamin kung matatanggap niya pa rin ba ako? Tinatanong ko pa lamang po ito ngayon sa programa ninyo pero kinakabahan na po ako sa magiging reaksyon niya kung sakasakali. Pero kung ano man po ang mapagdesisyonan nitong si Paul, sana this time ay ginagawan ko naman ang sarili ko ng pabor. Yun ay yung gawin ng tama para sa akin mismo, with or without Paul sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At umaasa po ako na katulad ng marami ay mabigyan niyo rin po ako ng payo sa Heart to Heart sa True FM. Lubos na gumagalang, Marie. Alam mo, Marie, dito sa kwentong ibinahagi mo sa amin, I'm sorry. O kung ikaw ay merong karamdaman na biglang lumabas ngayon na in a relationship ka pa naman sana dito kay Paul. Pero alam mo, kapag dyan sa ginagawa mo, isa lang ang paraan para malaman talaga yung totoo rin na kasagutan. Ha? Aminin mo yung totoong kalalagayan mo na sa ngayon. Walang dapat na ikahiya. Sino ba naman ang may gusto na ikaw ay magkasakit? 'Di ba? Lupus. Tinitignan ko ang lupus ba ay merong gamot? Wala pa siyang gamot pero makokontrol naman siya. 'Di ba? Maganda nga kung meron tayong makakausap dito na doktor, Sinubukan naman din namin para ma-explain din sa'yo kung pwede ka bang pumasok sa isang relationship kahit ikaw ay merong lupus, pwede ka nga ba na makabuo pa rin ng iyong pamilya kahit pa nga nilalabanan mo itong sakit na ito na lupus. Pero ito na muna tayo. Naiintindihan ko yung panghihinayang sa party mo, Marie, ng pagsasabi ng totoo dito kay Paul. Pero
Anong version Marie? Anong version ni Marie ang ihaharap mo pagdating ng pagkakataon? 1 taon na kayo na hindi nakikita at pumayag itong si Paul na 1 taon na kayo in a relationship, online yung relationship ninyo. 'Di ba? Hindi naman pwede na kayo ay online magjowa lang. 'Di ba? Hindi pwedeng imaginary lang. Sabi mo, nagvi-video call kayo, talagang darating yung araw na sisingilin ka niya na magkita na tayo ng personal. 'Di ba? Wala kang ibang ihaharap kundi si Marie na mayroong pinagdaraanan ngayon na karamdaman. Si Marie din na wala ngayon trabaho at hindi rin masama 'yon, 'di ba? Ganyan talaga sa buhay. Minsan meron, minsan wala, 'di ba? Minsan ikaw ay nagsasaya, minsan ikaw ay merong mga pagsubok sa buhay. Okay. Pero sa tingin ko talaga, mas ma-appreciate nitong si Paul kung sasabihin mo yung totoo. Kesa naman nahayaan mo siya na nangangapa sa dilim at nagdududa sino ba talaga itong karelasyon ko, ayaw magpakita sa akin at hinahayaan ako o hahayaan mo siya na mabuhay lang sa isang kasinungalingan. Okay, at doon naman sa punto kung sakasakali, kung sakasakali magkita kayo ng personal, aminin mo na sa kanya kung ano nga ba talaga ang totoong kalagayan mo, hayaan mo siyang mag-decide ng walang judgment kung sasamahan ka niya diyan sa journey mo or siya naman ay maayos na ring makapagpaalam. 'Di ba? Kung hindi niya pala kaya na ikaw ay masamahan. Walang samaan ng loob. Yes, nakakapanghinayang, but then again, at least wala kang niloloko. 'Di ba? Hindi ka nagsisinungaling sa tao. 'Di ba? At yung pagmamahal na ibinigay mo sa kanya, totoo yun. Oo, nga lang, yung mga impormasyon na alam niya ay hindi lahat totoo. Kapag ka hindi lahat totoo, hindi totoo yun. 'Di ba? Yun ang bottom line doon. Nagsisinungaling ka pa rin. Kaya mas maigi na, siya na mag-decide, wag mo na siyang husgahan. Kung kakayanin ng dibdib niya, samahan ka, malay mo. 'Di ba? Maging optimistic ka na samahan ka niya at magtuloy-tuloy lang ang inyong relationship. Okay, Marie? 'Di ba? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Oo, na parang nawala rin yung inaapakan ko rito. Parang bumagsak. Okay, sige. Maraming salamat dito sa kwento mo. Lakasan mo ang loob mo at tuloy lang tayo sa buhay. Huwag mawawalan ng pag-asa at pagmamahal. Diyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.